of the Lord.
purihin ka, O Diyos, sambahin at pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa muling pagbibigay niyo sa amin ng bagong pagkakataon. Salamat, salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, sa iyo kami dumudulog upang muli ay masdan ang iyong kagandahan at maranasan ang iyong walang hanggang pagmamahal at pamamatnubay. Sadyang kay inam na mamalagi sa iyong presensya at sambahin ka sa iyong kalikasan at kaluwalhatian. Sa iyo'y ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati. Hayaan mo pong suubin ka namin ng papuri at pagsamba na buong saganang bumubukal mula sa aming puso, isip at kaluluwa. Masdan mo po kaming lahat na sa iyo ay dumudulog sa dakong ito na siyang iyong itinakdang puok ng ating banal na tipanan. Abutin mo rin po ang mga taong nasa radyo, ang mga nakikinig sa radyo, nanonood sa internet, na kaisa naming sumasamba sa iyong kabanal-banalang presensya. Sa iyo nawang pagpalain ang aming mga samo at kahilingan, nasulat man o hindi. Gayon din ang aming handog na mula sa mga biyayang tinanggap namin mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Amin din pong inaangkin ang iyong pagpapagaling sa aming mga may karamdaman at ang kapalit ay kalakasan, mainam na kalusugan, kalakip ang mahabang buhay. Sa iyong mga kamay, aming inihahabilin ang aming mga kapatid na si Brother Rene, na siyang pangungunahan ang healing message na ito, na siyang tatapusin naman at ibibigay ang healing message ng punong lingkod na nakatakdang tumayo sa aming harapan upang sa amin ay ihayag ang iyong kalooban sa pamamagitan ng mensaheng ihahayag niya ngayong gabi. Panginoon, muli po ninyo siyang gamitin ayon sa iyong banal na layunin, sa ngalan ng aming
Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the first letter of John, chapter 5, verses 1 to 12. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. This is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus
is the Son of God. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan at ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, binautismohan sa tubig, at nagbubo ng Kanyang dugo sa Kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismohan sa tubig, kundi nagbubo pa ng Kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahalan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Mga kapatid,
ang salita ng Diyos. To God be the glory. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to the first letter of John, chapter 5, verse 3 to 5, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God.
sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Kahapon, brothers and sisters, ang inyo pong lingkod, si Brother Rene, ay pumunta sa Bawan, Batangas. Dapat magsasalita ako doon, kaya lang, sa totoo lang, sino dito ang pumunta nung Sabado, pakitaas ang kamay? Sino ang nakapansin na wala ako dito? Na-miss nyo ba ako? Palakpakan nyo naman. Ito po nangyari sa akin. Biyernes pa lang may naramdaman na ako. Masakit yung mga kasukasuhan ko. Tapos, nahihilo ko. Tapos, inuubo ako. So, kinausap ko si Doktora San Juan. Nandun kami sa Amorsolo. Nagpatingin ako sa kanya. Tapos, rinisitahan niya ako ng gamot. Tapos, sinunod ko na lang lahat ng instruction niya. Ininom ko yung gamot. Pero kinabukasan, Sabado, umaga pa lang ng Sabado, grabe na yung nararamdaman ko. Giniginaw ako. Hindi ako makatayo. Kahit yung, alam nyo yon, yung gusto nyo nang pumunta ng banyo. Pero, sa sobrang sakit ng katawan nyo, ayaw nyong tumayo. Ganun ang nararamdaman ko. Buong araw akong nakahiga sa kama. Kaya, ano yun, umabot hanggang Linggo. Tapos Lunes, nararamdaman ko pa rin yun. Tapos hanggang ngayon, sa likod ko, may bed sores pa nga ako. Kaya lang, kahapon, pinilit ko talagang pumunta sa anniversary doon sa Bawan, Batangas. Meron pang isa nung gabi doon sa Rich Lane sa Cavite. So, nung pumunta ako doon sa Batangas, sa Bawan, nakalimutan ko yung pangalan ng simbahan, tuloy. Siguro dahil sa gamot na iniinom ko, di ko maalala yung pangalan. Pero, imbis na makapagsalita ako doon, pumunta ako doon sa parang maliit na opisina nung may parish office yan ang simbahan. Pumunta ako doon may aircon, naramdaman ko na naman yung trangkaso ko. Talagang hindi ko kaya magsalita. Humiga na lang ako doon sa kahoy na parang sopa. Tapos may armrest kahoy din. Humiga ako doon. Tapos katabi ko si Brother Dante. Tapos nung natutulog na ako, unang-una, humiga ako, paunti-unti, humikit ako. Tapos, ang kwento sa akin ni Brother Dante, humilik daw ako. Nung humilik na ako, nung umihilik na ako, prenay over niya ako. Prenay over ako ni Brother Dante. Hindi ko na namalayan, umalis na pala siya. Basta biglang nagising na lang ako dahil naririnig ko nagsisigaw na si Brother Dante, nagsasalta na siya sa maraming tao, sa harap ng maraming tao. So, kasama ko nga pala si Brother Ray. Tapos binilin ni Brother Ray kay Brother Aki, nandito ba siya? Nagisingin ako,
sa oras na kailangan kong inumin na yung gamot. Pero bago ako magising, bago yung oras na kailangan kong inumin yung gamot, habang natutulog ako, may naramdaman akong, nung una hindi ko kilala kung sino yun, naglay hand sa ulo ko. Linagyan ng cross yung noo ko at pray over ako. Nakaramdam ako ng ginhawa. At nakapagpahinga ako. Tapos, nung nagising na ako, dahil kailangan ko nang uminom ng gamot, ang pakiramdam ko, parang hindi ko na kailangan uminom ng gamot. Parang gumaling na ako. Parang, hindi lang parang, magaling na talaga ako. Pero, ininom ko pa rin yung gamot. Na-curious ako ngayon, kaya tinanong ko, alam nyo, sabi ko sa mga kasama ko, kanina naramdaman ko habang natutulog ako, may nag-pray over sa akin. Ang sabi nila, oo, meron nga. Sino yung nag-pray over sa akin? Sabi nila, ay, yun po yung parish priest dito. Si Father Tony. Sino ba kasama ko sa bawan dito? Father Tommy Mendoza. Tama ba? Tama ko. Father Tommy Mendoza. Siya parish priest doon sa simbahan sa bawan. Siya nag-pray over sa akin. Biruin niyo yon. Nakita niya ako. Nakabulagta doon. Siguro, nakakawawa naman tong taong to. Ang lakas pa humilik. Pray over ako. Tapos biglang sinabi ko, alam nyo, parang lumakas ako, wala na yung sakit ko Bibo na uli ako. Nung una, nung papunta, mahina ako. Alam nyo naman ako, pag talagang, kung makakasama nyo ako, talagang mahilig ako magpatawa, masayahing tao ako. Pero, nung papunta doon, hindi. Mahina ako, matamlay. Pero pagkatapos nung pray over na yon, nagbalik yung sigla ko. Tapos naging komedyante uli ako. Yun ay dahil doon sa pray over ni Father Tony Romy. Sorry po, Father Romy. Dahil kay Father Romy Mendoza. Yan. Eto ngayon, biglang may nagsabi sa akin, alam niyo po ba, Brother Rene, si Father Romy Mendoza, isa pong exorcist yan. Kaya naisip ko, kaya pala ako gumaling, hindi healing ang nangyari sa akin. May pinalaya siyang demonyo sa akin. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Pero hindi Sa totoo lang, wala akong gana noon. Hindi ako kumakain noon. Kahit nung papunta pa lang kami, pinipilit ako ni Brother Ray kumain. Sabi ko, hindi ko talaga kayang kumain. Hindi ako makalunon. Masakit yung lalamunan ko. Pero, nung pagkatapos nung pray over na yon, kaya ko nang uminom ng gamot. Hindi na masakit ang lalamunan ko. Tapos, hinanap ko pa yung handaan. Di ba pag may anniversary, may handaan? Sabi ko, nasaan yung handaan dito? Pumunta nga tayo doon sa handaan. Yan doon na. Sama ko na sila Sister Yoli, yung mga kapatiran natin na taga roon. Nandun sa pagkain, nakakain ako kahit konti, nakakapagpatawa na uli, masayain na uli. Kasi, napalayas na yung demonyo Di ba? Kaya lang, eto ngayon,
Natapos na ang talk ni Brother Ray. Nung pagpasok ni Brother Ray sa kwarto para kumain, nang hina uli ako. Bakit kaya? Siguro si Brother Ray may dalang demonyo. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. At pakinggan na lang natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Find your partner. Find your partner. O nagtatanong mo, ibig mo bang magtagumpay? 1 plus 1. Pagkala sasanungin mo, sasabihin mo, laban sa ano? 1 plus 1. 3 plus 3. O, laban sa ano? Ha? Sabihin mo, sa Sabado malalaman mo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Sabado, malalaman mo. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahal na dapat sasabihin, ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay. At pupunin ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kung nais mo, pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin, ang punong likod natin. sa mga aral, Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay. at bubuti, Umuwi tayong sabay-sabay. kaya't halina, sama-sama, Kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. nais mo, Pagpalain, simulan, at tapusin ang gawain. at may mahalaga, Dapat sasabihin, ang unang lingkod natin, punong likod natin. sa mga aral, Aral ni El Shaddai, iginhawa at bubuti, umuwi, tayong sabay-sabay. sa mga kamay, Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina, sama
halina, sama-sama kay El Shaddai. Sumamba, at ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Sinong babalik sa Sabado? Anong gagawin niyo sa Sabado? Bibili ng? Sinong bibili ng ticket? Okay. Labas ang inyong mga prayer request. Passports. Maghanda na kayo sapagkat lahat kayo ay pupunta sa ibang bansa. Para maging, para magpayaman o para maging misyonero. Misyonero ni Kristo. Sabihin niyo, Panginoon, ako po'y nananalig at nanampalatayang kayo po ang nag-iisang anak ng Diyos na sa amin ay tumubos sa sanlibutan ito. Kaya ako'y nananalig at nanampalataya na ako rin ay magtatagumpay laban sa sanlibutan. Amen? Amen. Okay. Baba ang mga hawak kamay sa bilang kong 3. Ipuno lang tuhod. At sasabihin 3 ulit. Tagumpay, 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 tiyak ako. Ulitin nyo nga. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. According to 1 John chapter 5 verses 3 to 5, this is what is written. This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tagumpay, sabihin niyo. Anong kapangyarihan ang maaring magtagumpay sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan? Narinig niyo ang testimony ni Brother Rene. Talagang flat yan yung mga ilang araw. Pero nagulat ako, nakahapon pala ay nag-healing message sa Bawan, Batangas. At sa hapon naman sa Rich Lane, sinasabi ko na sa inyo, may kanya-kanyang takdang panahon ang bawat tao sa atin. Amen ba? What power would you believe overcomes anything in this world? What power? Tama yun, lakasan mo. The power of love. The power of love. Love overcomes or conquers everything. Amen ba? You know why? Because God is love. At ang mga nagtatagumpay laban sa sanlibutan
ayaon lamang na may pananalig at panampalataya sa Diyos. Yaon lamang nananalig at nampalataya na si Kristo Jesus ay ang siyang nag-iisang anak ng Diyos. Ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. The power and the wisdom of God is no other than Jesus Christ, the Son of God. Amen? And so, the secret is, ang sekreto ay nasa pagsusunod. Nasa pagsusunod. Ang tunay na anak ng Diyos ay masunurin. Pag sinabing bumili ng ticket, bibili ng ticket. Saan kayo bibili? Diyan sa pintuan. Sa mga pintuan. Sabi ko doon sa mga binigyan ko instruction na magbibinta ng mga ticket niyan, saan naman yung mga ticket nyo? Binigay daw nila kung saan-saan. Kako marami naghahanap dito sa akin eh. Walang mabilhan. Ang sa overnight natin, lahat na gawain ay dito po sa loob ng House of Prayer. Sa labas ay makikita nyo lang sa mga LED screen. Amen ba? At ang makakapasok lang sa loob ay yung may ticket na halagang 1,000. Ngayon, kung dalawa kayo may-ari, tig-500 kayo, isa lang ang papasok. Isa lang papasok. Yung isa sa labas. Gusto niya sa loob o sa labas? Ayan. Natatandaan niyo yung kwento ko sa inyo? Sang araw, mayroong puno doon sa aming bahay sa Tagaytay Highland, na hindi namin malaman kung iyon ay suwa, dalandan, o kalamansi. Kalamansi. Sapagkat makikilala mo ang puno sa pamagitan ng bunga. You will know the tree by its fruit. So ngayon, isang araw, sabi ni Sister Belen, utusan mo nga yung kahoy na yan para makilala natin kung sino siya. So nilapitan ko, inuga ko yung puno, at ang sabi ko sa puno, mamunga ka ng kalamansi. Hindi ba nasabi ko sa inyo na uunahan ko, Sister Belen, pagpunta doon, bibili ko ng kalamansi sa palengke. Pagkatapos, isasabihin ko sa mga sanga. Noong Biyernes, pumunta kami doon. Noong ako ay nagpapahinga na, ginising niya ako. Sabi niya, Dad, tingnan mo yung puno, may bunga na. Kako, anong bunga? Hindi naman nakasabit. Arami niya bunga. Kako, sige, papitas ka ng isa. Tingnan natin kung ano ang bunga. So, kung mapitas silang isa, hiniwa, pinati yung bunga, nantikman nila, kalamansi. Kalamansi, pero matigas, hindi nila mapiga. Sabi ko, hindi pa hinog yan, di ba? Ano? Whatever it is, basta kalamansi iyon. Now, what I'm trying to drive at is this. Puno po ng kahoy yun. Pero marunong utusan. Marunong sumunod. Sa tingin ko, either dayap yun o kaya dalandan, pero ang utos ko, mamunga ng kalamansi. Kaya kalamansi ang kanyang mga bunga na nakita namin. Tanungin niyo isang disciple naming kasama, si Brother Danny, sapagkat siya po ang pumitas at siya po ang humiwa. At pagkatapos hiwain niya, sabi niya, tingnan mo naman, ang punong yan. 2 weeks lang ago, o 1 buwan lang inutusan ni Brother Mike yan. Namunga na nga. At kalamansi pa ang bunga, sapagkat hindi ko sinabing dayap o dalandan, kundi mamunga
ng kalamansi. Nasusundan nyo? Lahat na may buhay ay may pandinig. Lahat na nilikha ng Diyos na may buhay ay may pandinig. Every created living being or thing or plant or birds have a hearing. No? And they know whom to obey. Alam nila kung sino ang susundin. Kaya yung mga baog dyan na hindi magkaanak, humingi kayo sa akin ng bunga ng kalamansing yon. At sa anniversary natin, iyon ang paglilihan nyo. Libre kong ibibigay sa inyo, basta may ticket lang kayo. Amen ba? Now, sabi ni Jesus, there are so many things in this world that we have to overcome. Natatandaan nyo yung isang puno ng igos na nilapitan ng Panginoong Jesucristo isang araw, wala siyang nakitang bunga. At sinabi niya, mula ngayon, wala na makatitikim ng bunga mo. Kinabukasan, yung puno ng igos ay natuyo at namatay. Bakit siya namatay at natuyo? Hindi naman sinabi ng Panginoon na mamatay ka. Basta ang sinabi niya, wala nang makikinabang sa iyo. Wala nang makatitikim ng bunga sa iyo. Ibig sabihin, the tree was cursed. Kaya kinabukasan, nakita na Peter, sabi niya, Lord, look at this tree that you have cursed yesterday. It has dried up from the roots. Namatay, natuyo na. Bakit? Bakit namatay? Why? Bakit namatay? Kasi may buhay. May buhay. Lahat na may buhay ay mamamatay. Para muling mabuhay pagdating ng takdang panahon. Amen? Now, so, sabi ng Panginoon Jesucristo, if you have faith and do not doubt, you can do what I have done to the fig tree. Magagawa nyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Higit pa riyan, sabi niya. Masasabi nyo sa bundok na lumayas ka. Tumalong ka sa dagat. At kung hindi ka mag-alinlangan, sa sinabi mo, naniniwala kang mangyayari yung sinabi mo, susundin ng bundok ang sinabi mo. Amen? So, pananalig at pananalita. Pananalig at pananalita. Simple po ang ituturo ko sa inyo ngayong gabi. How to overcome and what to overcome in this world. Lahat naririnig natin, pag tayo dumaraan ng mga problema sa buhay, maririnig nyo ang salitang pagsubok. Pagsubok. Hindi po lahat yan nangyayari sa atin ay isang pagsubok. Iyan po ay kapighatiang naririto na sa daigdig na ito. These are the troubles we are going to overcome. In this world, Jesus said, there are plenty of troubles, but be of good cheer, I have overcome the world. Magpakatatag kayo, matuwa kayo, sapagkat ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, lahat ng kapighatian ay napagtagumpayan ko na. Amen? So, sino daw ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Only he who believes
that Jesus is the Son of God. First question is, how can we believe that He is the Son of God? What must we do? Anong dapat nating gawin? First is, makinig. Makinig ng mabuting balita. Pakinggan ang salita ng Diyos. Why? Because faith comes from hearing the word, from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. This is what I've been doing in this ministry, proclaiming the message. Kaya tinatawag nating healing message because this message will deliver you from all the troubles in this world. Ito ang makapagliligtas sa atin, magpagbibigay sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang makaramdaman, ang mga demonyong umaalis sa ating katawan. Pag mabigat ng katawan mo, may dumalagan sa iyong demonyo. Yung pala yung mister mo. Nagpalayas na ba kayo ng demonyo? Nakakita na kayo ng demonyo? Have you seen a devil? Wala pa kayo nakikita? Tingnan mo katabi mo. May nakita kayo? There is a devil in this world. Look, the prayer that Jesus have taught us is, it ends this way, and deliver us from evil. In other words, God knows that we are fighting evil, the good and the bad, the good spirit and the bad spirit. Are you listening? Yeah. Only he who believes that Jesus is the Son of God overcomes the world. Now, the second question is, what are we to overcome and how and what must we do to overcome? Ano itong dapat natin pagtagumpayan? At ano ang dapat natin gawin para tayo magtagumpay? Sigurado isasagot nyo, panalangin. Pero marami nalalangin na natatalo. Hindi nagtatagumpay. Sapagkat hindi natin alam kung sino at ano ang ating pagtatagumpayan. We are not fighting man to man. We are undergoing through a spiritual warfare. Espiritu laban sa espiritu. Kung anong espiritu ang taglay mo, iyon ang ikaw. So, ano sa tingin niyo ang unang dapat pagtagumpayan ng tao? Sarili. Saan niyo masusumpangan yan? Basahin natin para hindi ko magkamali. What are we to overcome? And how and what must we do to overcome this? First, a step to overcome this is by believing the message or the word of Christ. By believing that Jesus is the Son of God. And we will only come to believe if we continue to hear and understand the message. Pag ating patuloy na pakinggan at pinaniwalaan ang mabuting balita. Now, the question is, what are we to overcome? It is found in Galatians chapter 5, verses 16 to 21.
So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. You are not under law. The acts of the sinful nature are obvious. Sabi niyo, obvious. Lakasan niyo. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay. Ano ang tinutukoy ditong karimari-marim na pamumuhay? Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Yan ang karimari-marim na pamumuhay na ipinangangalandakan na ngayon. Kaya napapanahon po ang aral na ito. Hindi may kakaila ang gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasikiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, that is what we are supposed to overcome. And we will only overcome this as we are led by the Spirit. And the Spirit na tinutukoy dito, walang iba ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. Sabi ni Jesus, my words are spirit and they are life. Ang aking salita ay espiritu at may buhay. So kung tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, mapagtatagumpayan natin, at kung tayo namumuhay ayon sa Espiritu ng Panginoon o ayon sa salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang ating sariling makasarili. Sariling makasarili. Amen ba yun? Naunawaan nyo? Ngayon, kapag natagumpayan natin yan, ano ngayon ang maghahari sa atin? Ang bunga ng Espiritu. As we continue on Galatians chapter 5, verses 22 to 23, but the fruit
Hindi sinasabing fruits ito. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Subalit, ang bunga ng Espiritu, tandaan nyo, ang bunga, hindi mga bunga. Ang bunga. Papaliwanag ko ang ibig sabihin itong bungang ito. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinuhunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Isang uri po ng prutas yan. Pag iyan ay kalamansi, maasim, mapakla, sama-sama yung lasa doon ng kalamansi. Ang bunga ng Espiritu ay hindi pwedeng hahalo ang inggit. Hindi pwedeng kahalo doon ang pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi. Kaya kung kayo sa inyong mga prayer group ay nagkakabahabahagi, nagkakampi-kampi, hindi kayo namumuhay ayon sa Espiritu Santo o ayon sa salita ng Diyos. Nabubuhay pa kayo ayon sa laman, ayon sa inyong kagustuhan. Amen ba? So, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. In other words, namumuhay na tayo sa pag-ibig. Yung hindi natin maibig-ibig, iniibig na natin ngayon. Kagalakan, joy, in the midst of persecutions, in the midst of trials and troubles, there is joy. Nagagala ka pa rin. Nakangiti ka pa rin. Gwapo ka pa rin. Tulad ni. Amen? Pero pag hindi ka namumuhay ayon sa Espiritu, kaunting problema. Dawit ng marami. Amen ba? So, sa isang tangkay ng bunga, nandun sa dulo yung self-control. So, ang lasa ng bungang ito ay kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Hindi pwedeng ihalo sa bunga ng Espiritu o salita ng Diyos ang kagaspangan, ang pagdadabog, ang bulong-bulungan. Kundi, kung baka noon, kung kumilos ka, padabog. Pagsara ng pintuan, nagliliparan ng palanggana. Ngayon, hindi na. Dala-dala na ang palanggana. Sasahod na doon sana para hugasan ng paa yung taong kinagagalitan niya. Nakikinig ba kayo? So, kapag napagtagumpayan natin ang atang sarili, nagiging mabuting bunga tayo. Kagigiliw-giliw na bunga. Mahinahon, tapat, kahit ginagalit na, nakangiti pa. Amen ba? Kahit nakapila yung mga manghihingi, binibigyan lahat. Kahit nakapila yung mangungutang na hindi nagbabayad, pinauutang pa rin. Amen ba? Iyan, nakatitiyak tayong makapapasok tayo sa kaharian ng langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally,
tuwing ako'y Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman kong susi. nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, Ang buhay ko ngayon siksik ng buhay ko ngayon siksik dingding ng biyaya. Kung may pagsubok, Kung may pagsubok mo, di alintana. hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Mula sa mga kamay, finally, Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Finally, ako ngayon mayaman na. ako ngayon'y mayaman na. Finally, Finally, ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. finally, 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 ako ngayon may bagong buhay. ngayon may bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lumundang ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, 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 sabay-sabay. finally, 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 sabay-sabay. finally. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Only he who believes that Jesus is the Son of God overcomes the world. Amen? And the word we are talking about is ourselves. Huwag na kayong tumingin sa iba. Tingnan nyo ang sarili nyo. Ikaw ba'y magagalitin pa? Ikaw ba'y mainisin? Madaling sulsulan? Hindi marunong patawad? Magaspang ang kilos? Hindi na. Hindi na ngayon. Pag sinabing simulan at tapusin ang gawain, kahit nagpapainili na, nandiyan pa rin. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Makinig po kayo sapagkat you are missing a lot. You are missing a lot pag hindi natin tinatapos. Sapagkat ang buhos ng ulan, ang pagpapala ng Diyos ay laging nasa huli. Amen. Okay, tasa kamay nyo. Ito ang sisigaw nyo, ha? Totoo nagtagumpay na kayo? Ito ang sisigaw nyo. Sa Sabado, bibili na ako ng ticket. Ulitin nyo nga. God bless you. God bless us all. Simulan at tapusin ang gawain. May makakatang sasabihin ang punong likod natin sa mga Parang iyak siya na, ating buhay.
ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahalaga pang sasabihin.